Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, masaya ako kung totoong buntis si Kim. Swerte na yon, di ba? Dahil sa kanyang damit na manipis, kaya akala nila buntis dahil klaro ang kanyang puson, no problem. May Paulo naman sa buhay niya. Salamat Dahil sa mga ayuda mo. God bless us all. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Cole. Siguro, dahil sa kanyang damit, kaya napakaklaro po ng paglaki ng kanyang tummy and syempre ng kanyang puson. Medyo silk kasi, di ba, yung damit ni Chinita Princess kanina sa ASAP. Kaya hindi po nakaligtas ang paglaki ng puson ni Chinita Princess. Medyo tumatakaw na naman kasing kumain si Kim Chu, tapos hindi na sila nakakapag-running, jogging, or nakakapag-exercise or gym ni Paolo Avellino, di po ba? Kaya talagang ganyan po ang magiging resulta niyan. Lalaki ang puso ng isang Chinita Princess plus malakas pa po siyang kumain. Kaya asahan na natin na talagang lalaki pati yung kanyang bilbil dyan mga kakimpaw, di ba? Pero kung buntis naman si Chinita Princess, wala namang problema doon mga kakimpaw, ba? Diba? Pero syempre, kilala natin si Kim Chu na bago yan magbuntis, alam naman natin na kailangan kasal po si Chinita Princess. Yan po yung kanyang paninindigan na kailangan kasal muna bago siya magbuntis, diba ba mga kakimpaw? Pwera na lang kung secretly married na si Kim and syempre si Paolo Avellino. And also, alam naman natin na magpapakatatay po si Paolo Avellino sa magiging anak nila ni Chinita Princess kung sakali man po mga kakimpaw, 'di ba? Na mapagdesisyonan nila na mag-settle daw na sila. Kilala naman natin si Paolo Avellino. Talagang mabuting ama yan and good provider din. Like kay Aki, kahit na malayo sila, nagpapadala po si Paulo para pang tustos ni Aki sa ibang bansa. So maraming salamat sa komento Ginang Norma Cole. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Kao Morio. Sabi niya, Diyos mio Marimar, ano naman ang kinalaman ni LJ sa relasyon ni Kim at Paulo? Kung meron man, malaking factor ba yon? Siya ba ang nanay ni Paulo? Bakit need ang isang LJ kung sakali man na magpakasal yung dalawa? Lahat naman ang naging girlfriend ni Paulo pinakilala kay Aki. Maging si Jay nga, sa sinasabing walang naging sila, bakit pinakilala ni Paulo kay Aki at sinasabi na parang nanay mo? Hello, kaya naawa ko kay Kimi, dapat kung talagang sila lang dapat magdesisyon, hindi need kung sino-sino na hindi naman involved relasyon nila. Si LJ ba nung mag-asawa nagpaalam pa ba kay Paulo? Hi people, talaga. So maraming salamat sa komento ka Morio. Actually, malaking tulong din or malaking factor din si LJ Reyes sa relationship ni Paulo at ni Chinita Princess. Alam mo ba kung bakit? Kasi siya yung nanay ng anak ni Paulo Avellino. Siyempre, siya yung maghuhubog kay Aki para mas magustuhan si Chinita Princess na anak ni Paulo Avellino. At si Chinita Princess naman ang tatayo na second mother. 'Di ba? Iba kasi yung pakiramdam pag feeling mo nanay mo na din yung second mother mo or yung magiging asawa ng tatay mo, 'di ba? So yun yung sinasabi nila. And also, si Jay naman, wag nating ipasok dito since wala na, tapos na ang lahat. And syempre, napakalinaw na hindi naging sila ni Paolo Avellino. Kung ang pagbabasihan lamang ay yung pagpapakilala, kahit sino pwedeng ipakilala ni Paolo Avellino dito kay Aki. Kahit sino pwedeng sabihin ni Paolo Avellino na,
nanay mo, parang nanay mo, kasi salita lang naman yun. 'Di ba? Hindi naman natin nakikita kay Paolo Avellino at kay Jay na sweet sila sa isa't isa like Kim Cho and Paolo Avellino. 'Di ba? Yun lang yun, fan service lang yun. So maraming salamat sa komento. God bless and mabuhay ka. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan itong usapan po sa Reddit, mga kimpaw, tungkol ito kay Kim and Paolo Avellino. Sabi nga po dito ng isang netizen, nagdoble yung ganda ni Kim sa hairstyle niya ngayon. Not a fan, but I really wish genuine happiness for her, si Paolo o kung sino man. Sana genuine, consistent at alagaan si Kim. So marami po nakakapansin mga kakimpaw, kahit hindi po mga fans, kahit mga casual netizen, napapansin po nila na talaga namang nag-blooming si Kim Chu, mas lalo siyang gumanda and syempre inspire. Ibig sabihin, meron siyang pinaghuhugutan ng lakas, 'di ba? Meron siyang inspirasyon, and si Paolo Avellino yun mga kakimpaw. Kaya sana alagaan daw ni Paolo Avellino yung puso ni Chinita Princess, and sana consistent na alagaan at mahalin si Kim Chu na siyang deserve niya po yun mga kakimpaw. Kasi napaka totoong babae ni Kim Chu. I mean, totoo siya. Pag nagmahal siya, talagang 101% pinibigay niya. Kasi ayaw niya pong magkulang. Ayaw niya magkulang mga kakimpaw sa mga nakakarelasyon niya. Kaya pag nawala, 'di ba, at least yung 101% binigay ni Trinita Princess, wala po siyang pagsisisi. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan siya kaalaga kay Paolo Avellino mga kakimpaw. Kaya sana alagaan po, ingatan ni Paolo ang sa Trinita Princess kasi madalang or hindi madaling makakita ng ganyang klase ng babae. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa nabasa ko po sa X. Ito ay tungkol sa inayawan ni Paolo Avellino for Chinita Princess. Sabi po ni Direk Jojo Sagin, ang cute ni Pao dito. Tapos sinare niya po yung picture ni Paolo. We bump each other at Terrace Manila. I think he had a meeting with Sir Dio. Porlin lang po yun mga kakimpaw, and me for Lavender Fields Project. So ang mas pinili po ni Paolo Avellino dito mga kakimpaw, syempre, yung Lin lang, which is si Kim Chu po ang kanyang makakapartner. Yun yung matagal niya na pong dream mga kakimpaw, yun yung dahilan kung bakit siya ay lumipat sa ABS-CBN from GMA. Sabi nga dito nung nag-comment, hindi ba sila sana ni Jay ang magkapareha pero inayawanan niya kasi ayaw niya ma-stock up sa love team, kasi ayaw niya maging plastic. I mean, ayaw niya magpanggap na may something sila sa kanyang kapareha. Yes, ganyan po si Paolo Avellino. Totoong tao lang talaga siya. Kaya inayawan niya po na makaparehang muli itong si Jay, at mas pinili niya si Chinita Princess na ilang years niya pong inantay at inasam. Kaya until now, may Kim Pao. At pansin nyo ba, hindi na po umaayaw si Paolo Avellino sa bawat project nila ni Chinita Princess, pagkos gusto niya nga po ng more pa. Yun ay dahil masarap kasama si Chinita Princess, and syempre nag-enjoy si Paolo Avellino. Iba kasi pagkasama mo ay mahal mo sa mga eksena mo. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below, and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.